Mula July 1, 2022 hanggang May 31, 2025, umabot na sa 4,027 barangays ang naideklarang cleared sa illegal drugs. Good morning po, Yusek. Kaugnay po nung binanggit ninyo about illegal drugs, ano po. May we know po kung along mga barangay, kahit ilan lang po, no, yung 427,000 na binabang sa illegal drugs? Okay, sa ngayon, wala po tayong detalye patungkol sa barangay. Hingin po natin mula sa PIDEA at ibang law enforcement agencies yung sinasabi po nating barangay. Okay. Mas pinaigting pa ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang operasyon laban sa illegal na droga. Sa datos ng Philippine Drug Enforcement Agency o PIDEA, mula July 2022 hanggang May 2025, umabot na sa 62.17 billion pesos na halaga ng dangerous drugs ang nakumpiska ng ahensya. Umabot na rin sa 110,563 anti-illegal drug operations ang naisagawa ng PIDEA na nagresulta sa pagkahuli ng 149,020 na mga drug personalities kabilang ang 9,506 high-value targets. Mula July 1, 2022 hanggang May 31, 2025, umabot na sa 4,027 barangays ang naideklarang cleared sa illegal drugs. Ito ay sa ilalim ng Barangay Drug Clearing Program. Nakapagsampa na rin ang PIDEA at iba pang law enforcement agencies ng kaso laban sa 141,827 drug suspects, kung saan 53,939 sa mga kasong ito ay naresolba, at ang 47,438 ang nahatulan. Alinsunod na rin sa direktiba ng Pangulo na palakasin ang drug demand reduction activities upang malayo ang taumbayan sa illegal na droga. Umabot na rin sa 9,713 drug offenders ang nakakumpleto ng reformation process, habang 2,761 naman ang nabigyan ng hanapbuhay. Umabot na rin sa 607 balay silangan reformation centers ang naipatayo sa ilalim ng Marcos administration. At maaari na po tayong tumanggap na inyong mga katanungan. Just reminding everyone of the one question, one follow-up guideline. Eden Santos, Net 25. Good morning. Hello. Good morning po, Yusek. Kaugnay po nung binanggit ninyo about illegal drugs, ano po. May we know po kung along mga barangay, kahit ilan lang po, no, yung 427,000 na binabanggit ninyo na na-cleared na sa illegal drugs? Okay, sa ngayon, yan pa lang po ang ating natanggap at wala po tayong detalye patungkol sa barangay. Hingin po natin mula sa PIDEA at ibang law enforcement agencies yung sinasabi po nating barangay. Okay. Follow-up lang po. Saan pong area itong Balay Silangan Drug Centers? Para yung address po. O sige po, mamaya po ibibigay ko po sa inyo yung exact address. Okay, salamat po. Thank you. Next question, Pia Gutierrez, ABS-CBN. Hi, ma'am. Si DILG Secretary Remulla po says that he will ask President Marcos for authority to suspend classes tuwing may bagyo. Sabi po niya, mas madaling mag-coordinate pag sa DILG daw po magagaling yung suspension ng classes. Ano po ang masasabi ng Pangulo tungkol dito, and does the palace see the wisdom behind this? Sa ngayon po ay wala pa pong opisyal na sagot ang ating Pangulo patungkol sa suggestion po ni Secretary John Vic Remulla. At ito po ay pag-aaralan dahil kung ito naman po ay makakabuti sa mas nakakarami, pag-aaralan po ito at magbibigay ng maaaring tugon ng Pangulo patungkol dyan. Pero as of the moment, kung ano yung nagiging sistema natin sa kasalukuyan, kung saan ang mga liderato ng mga ahensya ng LGU na siyang nagbibigay ng kanilang utos o order kung mayroong mga suspensyon ng klase, yung po muna mananatili. Pero so far po, may nakikita pa po ba kayong areas of improvement, particular dito sa polisiya na ito, or yung kung paano po nagsususpend ng klase yung mga LGUs at ang mga paaralan? Lalo na po may mga magulang pa rin na nagre-reklamo na minsan nasa school na yung bata saka palang magsususpend ng klase. Mas maganda po natin itanong ito sa mga liderato po ng mga LGUs. Kasalukuyan po kasi at paminsan-minsan medyo hindi rin po agad yata na ibibigay sa kanila yung mga information
para po sila makapag-decide agad. Pero sa pamamagitan po ninyo at ng Taong Bayan, kung maaari pong makapagbigay agad ang mga heads ng LGUs ng mabilisang order o kanilang panukala kung dapat isuspende ang klase, dapat po talaga na mas mabilis para hindi pa po nakakalabas ang mga bata at mga magulang, hindi na po naiipit kung nagkaroon man ng baha o traffic. Ann Soberano, Bombo Radio. Yusek, good morning. Panahon na po ng tag-ulan at may mga bagyo na rin tayong inaasahan. So gaano po ba kahanda ang gobyerno para tugunan ang mga hindi inaasahang epekto dulot ng mga pag-ulan, pagbaha at mga posibleng bagyo na rin na paparating? May direktiba po ba si Pangulong Marcos doon sa mga concerned agencies and sa mga local government units? Yes, totoo po yan. Papanahon na po talaga dahil ngayon ay Hunyo at nararamdaman na po natin ang tag-ulan. Kagabi lamang po ay malakas ang ulan sa aming lugar. Sa inyo siguro ay malakas din ang ulan. Pinag-utos na po ng Pangulo na agaran po ang paglilinis ng mga drainage dahil ito po ay makakatulong po na maiwasan ang mabilis na pagbaha, lalo-lalo na po dito sa Metro Manila. Ayon nga po sa MMDA, meron na po sila na 23 priority esteros sa NCR gamit ang makabagong equipment o mga machinery para po ito malinis ng agaran, ito mga estero po. At maliban po dyan, pinag-utos din po sa DOLE at saka sa DPWH. Bakit po? Dahil po, maaasahan po natin yung mga tupad beneficiaries na tumulong sa paglilinis ng ating mga estero. At para naman po sa MMR, or rather MMDRRMC, kailangan po yung local disaster offices ay maging handa bilang first responders sa mga ganitong klaseng mga pagkakataon. At pinag-utos na rin po ng DILG na palakasin po ang disaster preparedness measures ng bawat lokal na pamahalaan. At pinag-iigting na rin po ayon sa DILG at babasahin ko po, activation of emergency operation centers, evacuation preparedness, updated contingency plans, community drills and exercises, at ang enforcement of no-build zones. So asahan po natin ang mga susunod na mga hakbang ng ating mga opisyal para po mas maging handa pa sa mga darating na panahon. Mensahe na lang po ng gobyerno ng Malacanang sa ating mga kababayan, lalo na po doon sa mga lugar na prone po na daanan ng bagyo at mga pagbaha. Asahan niyo po ang gobyerno nakikilos para sa inyo, pero sana rin po kumilos din po kayo para sa taong bayan. Iwasan na po natin magkalat, magtapon ng mga basura sa mga lugar na mas madalas na bahain. Minsan po tayo rin po ang nagiging dahilan kung bakit mabilis bumha sa ating lugar. So maglinis po tayo, huwag po nating itapon ng basura ng walang responsibilidad. Yun lang po, sana po makatulong tayo sa bawat isa. Maraming salamat, Yus.